Pod Network Entertainment. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident na macho next door. At for this episode, kasama ko from Pod Network Entertainment, isa sa mga pinakasikat na boses ng Pod Network Entertainment. Bukod sa mga podcasters, kilala niyo na yan. Walang iba kundi si Ivan Hotdog. Hi, Ivan. Hello. Teka, bakit What's up? handog? Ano ba? Hotdog ba handog? De, handog talaga yung apelido ko. Okay. Tapos ginawa nilang hotdog dahil doon sa pagbebenta mo ng hotdog. No, isa na yun sa pinakalumang asar na sa akin ever since nursery pa. So, sobrang sanay na ako sa Ivan Hotdog. Hindi ka ba na bad trip na nagbenta ng hotdog yung tita mo ba nanay mo? Stepmom. Yung stepmom mo, nagbenta siya ng hotdog. Kasi eventually, nabalik na naman yung pagtawag sa'yo ng hotdog. At ngayon, parang naging official na siya. Oh, actually, nung simula, medyo naiinis siya. Pero sabi ko, wala kang choice kundi sakyan yan kasi she's getting clout. Hindi naman clout. She's getting extra sales. May bibili ba? may Nakatulong ba? Nakatulong din. Although ngayon nag-stop na siya sa mga pastries kasi hindi siya mahirap in a sense na per batch kasi yung order. So ngayon nag-shift na siya sa bagoong. At yun sumikat yun. As in may mga bumibili from Japan, US, UK. Pag nagpunta akong studio, order ako sa'yo ng bagoong. Sige. Mahilig ako sa bagoong. Pero Ivan, kasi yun nga, sabi ko nga sa'yo pag nagpunta akong studio, alam mo naman for the longest time, ako, recording from home ako. Yep. At alam mo rin siguro kaya ako recording from home dahil yung trabaho ko, work from home. Tamad akong lumabas ng bahay. Kayo di ba technically, pag walang nagre-record sa studio, parang masasabi mo na work from home na rin kayo. Hybrid. Kasi di ba parang may kumalat na balita recently. Ikaw yung nagkwento sa akin noon actually, nung nagkwento tayo. Ano ba yung kwento niyan? So basically, Nimbix may company na nag-release ng video as a marketing stunt ata, if I'm not mistaken. Okay. Na nagtanong at nag-compare na mas prefer mo ba ang work from home or on-site. Tapos lahat sila pumili ng on-site. Tapos nagsabi kung bakit. May nagsabi na it induces laziness daw at less productive. Tapos nakakaboba daw yung pag-work from home. Nakakaboba yung work from home. Pero teka, ito ba ano bang background nitong Nimbix na to? Bagong kumpanya ba to? Luma na ba to? Hindi ako sure kung bago o luma eh. Pero actually ito, kakacheck ko lang ng FB nila. Nimbix is the leading technology-focused venture capital firm based in BGC, Philippines. We invest in disruptive healthcare and technology Disruptive? Seryoso, disruptive? Ay, teka, iba yung disruptive sa destructive eh. No? Ano ba yung disruptive? Medyo tanga ako eh. Google natin. Disruptive. Ang meaning ng disruptive ay causing trouble and therefore stopping, yun ba? Of a company or firm of technology causing radical change in an existing industry or market through being innovative. Kasi innovative daw. So basically, sila? Healthcare company sila. Pero para sa grupong innovative, ayaw nila sa work from home. Di ba innovation yun actually matagal na yun eh. Before pa nag-pandemic, nag-work from home na ako. Pero parang mas na-push lang ng pandemic yung work from home dito sa Philippines eh, no? I think, well, to be fair, may point nga naman talaga sila. Sige. Kasi before ako napunta sa TPN, NPNA, nag-BPO ako. At first, unang setup namin doon ay work from home. BPO. Teka, when you say BPO, kasi maraming klaseng BPO. Call center. Call center. Teka, first time ko nakarinig na, ano yan, pre-pandemic? Pandemic to. Pandemic, nag-work from home kayo. Kasi nung panahon ko na nagko-call center ako, lahat ng call center nun, puro on-site. So ikaw, naranasan mo yung BPO, yung call center na work from home. Kamusta ba ang call center na pag work from home? Nakapetics ka ba dun? Nung simula, syempre hindi. Kasi baguhan pa ako. At nung tumagal-tagal na ako, parang na-realize ko na, nakakatamad na. So, may times na bigla lang ako
chat support kami. So, Putik, petics talaga yan. Oh. hindi, pero kahit chat support kami, telco account namin eh. Okay. Malakas ang pasok ng ano dyan. Malakas ang Oo. pasok ng... Tapos, ano pa yan, live chat pa siya. Hindi siya Mm, asynchronous. mm, So, talagang dire-diretso yung chat. Pero, syempre, may mga ways kami na mm. yung biglang huhugutin yung internet. Oo. Hugot internet. Tapos bilang ATL, wala akong net. Tapos Oo, mga putik. after ilang hours, babalik na lang. Mm, Nakakaganon ako. And albeit, nga, may point nila na it introduces laziness nga. So, admittedly, nakakatamad nga talaga mag-work from home minsan. Nakakatamad magtrabaho pag nasa bahay ka nga minsan. Kasi syempre, some people would like to separate home as a place nga para magpahinga. At work is, place para mag-work. Pero Um, pero ako ang tingin ko ang isa sa mga susi sa tagumpay sa pag-work from home is kung meron kang domain na talagang yun yung sasabihin mo na ito ang work area ko. Kasi gets ko yun. kasi siguro ang isa sa naging problema nung nag-start yung pandemic, karamihan ng tao walang idea kung paano mag-work from home. And to be Mm. honest, ako nung una, wala akong work from home setup nun. Nag-work ako nung unang part ng pandemic sa sofa. Sa sofa habang nanonood ng TV. Ah, as in, nakapatong lang sa, literal na nakapatong sa lap or sa unan yung laptop. Na kung iisipin mo, napakahirap nun. Napakahirap ng posisyon Ah, mo. mm. Pero eventually, yung misis ko naawa sa akin, nag-order ng mesa, nag-order ng office chair, as in kinumpleto yung office setup ko na parang nasisimulan mong maramdaman na pag eto nakaupo ako dito sa upuan na to, ang kailangan kong gawin magtrabaho. Yeah, Yun gets. yung ano. Kasi saka ang isa pang problema sa work from home, kung may kasama ka pre na may kasama kang hindi alam yung konsepto ng work from Ay, home. oo, oo. Actually, ang dami kong best na naranasan yun. Well, ako, not me personally, pero yung mga ka-team ko yun nga, nung nag-BPO ako. Oh. As in, minsan hindi sila makapagtrabaho na maayos. Especially yung mga single mom. Ay, Ang oo. dami kong natuklasan na single mom sa BPO na tipong biglang mawawala kasi kailangan niya alagaan yung anak niya. And Exactly. I get it. But syempre, as a company at as a company that needs to earn money, there's only a point na parang ano ba talaga yung priority mo? I mean, siya obviously priority niya yung anak niya, but like at that point na alam mo yun, parang nakakabawas din yun ng work hours eh. And less work hours means less money na you get to earn. Parang ganun yung point nila eh. Which again, I kind of understand pero nawawala minsan yung line between work at personal time. Ewan ko, ewan ko kung hot Actually, yung take ba isang yun problema o... dyan, yun, ikaw yung sample mo, yung mga single mom, yung mga nanay na nag-o-office. Tama yan, naririnig ko yan. Kasi minsan may meeting ako, tapos may maririnig kang umiiyak na bata sa paligid. Mm-mm. Kasi nga, nagkakarga siya dahil umiiyak yung bata, binabato siya or kinakalog-kalog siya ng bata. Yung sa akin naman naranasan ko, lalo na nung, nung wala pa talagang idea yung mga tao na may work from home nun. Matagal na to, more than 10 years ago, papasok yung magulang ko habang nasa meeting ako. Tapos isipin nila, wala, pasundo, nagko-computer ka lang naman dyan eh. Tara, samahan mo ako bumiling gamot or samahan mo akong maglinis ka ng ganito. Yung uutusan ka kasi yan, akala nga nila, Ah, nasa bahay ka lang, nagsusundot-sundot ka lang. Pero ito, balikan natin yung pinakapuntong nilabas ni Nimbix. Parang ang sabi mo nga, ang sinasabi nila parang nakakabobo daw. Yun ba yung isa sa mga statement nila? oo, di ko naman yung original video eh. Pero yun yung yun Ano yung ba? ata yung, Sige nga, ano ba yung alam mong storya? Ano yung alam mong storya? Sige nga. ayun nga, nagtanong-tanong sila sa mga iba't ibang employees ng company kung mas prefer ba nila work from home or on-site. Tapos puro negative yung mga nasabi nila regarding work from home. Tapos yung CEO mismo ng company ata, siya ata yung nagsabi na it makes you dumb daw pag nag-work from home ka. Hmm. Tapos yung funny thing is after mga ilang days ata, biglang may lumabas sa job street na may work ad na hiring a new head of marketing. Para kay Nimbix.
Oo, para kay Nimbix. Tapos, after Oh, a while, gago. last week, August 6, kasi ingat, na-delete yung original video. Tapos, nag-release sila ng uh, parang Q&A podcast form na video na Mm. dalawa sila nag-uusap na they're acknowledging daw na marami daw nagagalit na work from home na hindi naman talaga nakakabobo yung work from home, Mm. etc. And again, they presented a really like good points. Pero yung akin kasi, yung sinabi ng isang babae dun sa video ay sa tingin niya daw yung mga in favor of work from home ay yung mga laptop I'm all, workers. yan. Ano ba yung definition nila ng laptop workers? Kasi medyo, I think yun yung oh, mga parang ikaw, kunwari, kaya mo oh. mag-work sa laptop. Pero kasi ako isa sa main reason ko pre kung bakit mas prefer ko ang work from home. Pre, nakita naman natin ngayon kung gaano ka-traffic sa Maynila. Oo, Putya grabe. pare, naranasan ko na before na bumibiyahe ako ng 1.5 hour one way para makarating ng opisina. And then 2 hours or 2.5 hours Para pauwi. pa uwi. Yep, yep, yep. And that's already 4 hours. Tama bang mat ko? Mm. 4 hours ng buhay mo na putang ina na ginagastos mo sa biyahe. Unlike pag nag-work from home ka, puta kahit gumising ka ng 10 minutes bago mag-shift mo, puta magkakape ka pa nun eh. Yep. Magkakape ka pa nun, pre. Yun nga eh. Tapos, yung masama pa dun sa sinabi kasi ng babae na kinompare niya yung mga workers na may access sa laptop sa Mm. manual labor. Sabi daw niya na parang hindi Tangina. mo daw mahanap yung privilege ng mga janitor at mga cashier para mag-work from home. Eh, ako naman kasi, tangina, paano nga ba sila mag-work from home? Eh, kailangan nandun nga sila sa trabaho nila. Ang Parang, bobo. Ang ang bobo sa ng nga, i-connect niya yun eh. ang pangit niya ng comparison ng ginawa niya. So parang doon ako nairita na parang, oo, may point kayo, pero ang pangit ng comparison. Hindi, Dun, hindi dun, tama. dun papasok pre yung may privilege kang mag-work from home. It's Mm-mm. because you earned that privilege. Hindi ko naman sinasabi na hindi naghirap yung mga manual labor para marating kung nasan sila. Ang problema lang, ito yung baraha na naibaksak sa atin eh. Ito Yeah. yung sinuwerte tayo na ito yung makakuha nating baraha. Nagkataon na yung trabaho natin pwedeng gawin. Pare sa tingin mo ba kung yung embalsamador kaya niya mag-work from home, di siya mag-work from home? Natural kung lahat yan, kung may option, kung kaya nilang gawin yung work from home, gagawin nila yan. Yung construction, sabi nila, o foreman, maghahalo ba tayo ngayon? Pwede ba palalamove mo na lang sa akin yung simento, foreman, papabalik ko na lang sa'yo? Ang tanga nung example ni Yun ate. nga, yun nga. Kaya nung sinabi niya yun, tinigil ko na yung video. Hindi ko siya tinapos. Pero although, Go. again, gets ko nga talaga na kasi ako, even right now na hybrid kami ngayon sa TPN, may mga days talaga na tinatamad akong magtrabaho. Pre, pumasok ka man o hindi, ito lang yan kung talagang kung talagang tinamaan ka ng katamaran nung araw na yan, nasa office ka man o hindi, makakagawa ka ng paraan umetics. Oo, oo. Pero tama nga, although tama nga talaga sila na talagang mas productive ka na nasa office ka kasi wala kang choice eh. Hindi. Hindi. Seryoso ba? Pre, eto it doesn't necessarily mean na nasa office ka, mas productive ka. Pre, eto imaginein mo, 10 tao kayo, magkakaibigan kayo lahat, nasa office kayo. Pag ganyan, yan yung mas madalas na, pre, coffee break muna tayo. Pre, yosi break muna tayo. O kaya, puta, nasa kainitan ka na ng pagtatrabaho mo, biglang kakalabitin ka ng tropa mo, magkikwento. Unlike pag work from home ka, pre, isang DND mo lang sa chat application mo, hindi ka na may istorbo eh. Kung nananahimik ka na sa isang sulok, sino kakausapin mo? Diba? Nasa klase ng tao na lang talaga yan. Siguro, Nandyan yung susundot ka ng YouTube. Nandyan yung susundot bagay. ka ng social medias mo. Which is, kaya mo rin gawin sa office yan. Kaya mo rin Bagay. gawin sa office yan. Yung sinasabi nila na makaka-sleep ka, oo, makaka-idlip ka. Bakit di mo ba pwede gawin sa banyo yun? Kung talagang desperado ka sa tulog, punta ka sa banyo, tumakay ka doon. Kunwari, matulog ka sa cubicle. Kung gusto, may paraan.
Hindi porket nasa office ka tanggal na yung katamaran ng tao. Kung nasa tao na talaga yung sistema, kung tatama rin siya o gagawa siya ng paraan para hindi siya magtrabaho. Siguro nakadepende rin sa work environment. Kasi sa BPO, di ano eh. Bihira kami makataka sa BPO eh. Sa BPO, kaya nga sa BPO again, babalik tayo sa call center as a 5-year veteran ng isang O sige. call center industry. Pre, nasa office tayo lahat. Tingin mo ba kaya na hindi saan na imbento ang Hadouken sa call center? Ikaw ba inabutan mo yung Hadouken sa call center? Siyempre. O ayan Siyempre nabuto ko yun. para sa mga nagko-call center, nag-Hadouken kayo. Asan kayo nun? Asa office. Nasa office kayo, nahanap niyo yung Hadouken para hindi kayo makatanggap ng call. Nagamit niyo yung after call work sa call center Sa na Avaya. na kailangan yung gamitin para lang hindi kayo pasukan kaagad. Ginagawan pa rin ng paraan yan. Ang Pilipino tayo hanggang gusto mong pumetics, hanggang gusto mong mag-isip ng paraan para pumetics, hanap ka ng paraan, nasa bahay ka man o nasa opisina ka. It will Pero all boil down on what kind of an employee you are. yung pag-a-assist do, mas mabilis syempre always pag work on site. Sorry, yung A-assist. pag-a-assist? Oo. Hmm. Yung sa akin kasi ako nag somewhat parang quote-unquote nag-SME ako eh. Subject matter expert. Okay. Medyo ganun pero not totally. Okay. Isa kami sa nagte-train ng mga new hires. Okay. Uh, pansin ko, it's always easier na mag-assist pag nandun sila sa office. Kasi hindi ka magde-depend sa sa Zoom at sa chat. Tapos if ever kailangan mo mag-intervene mismo, pwede ka na dun pumunta sa PC nila at ikaw na mismo mag-chat Siguro yun yung isa sa mga sige, ibibigay ko sa iyo yan. Yan yung isa sa mga kasi syempre sa bawat bagay na makukuha mo, may pros and con yan. Oo. Pero ito isang example When you're working remotely, pare yung pagtalon from one meeting going to another, it only takes seconds. Sabagay. 'Di ba? Kasi putang ina, yung mga panahon na pag nasa work on site ka, attend ka ng meeting, andito ka sa isang meeting room na to, more than 10 minutes minsan para makatawid ka sa kabilang meeting room. Paano? May chikahan pa kayo, may dadaan ka pa sa coffee, magsi-CR ka pa, bibili ka sa 7-Eleven sandali, magyoyosi break ka pa. Unlike putang ina, pag work from home kayo, puta isang Zoom lang yan or isang Microsoft Teams lang yan, andun ka na agad sa kabilang meeting mo. 'Di ba? Tapos ini-imagine ko nga nung isang beses Ivan, nung panahon na hindi pa uso yung mga Zoom, yung mga Teams na yan. Puta pre, yung mga client meetings, kailangan mo pumunta physically sa mga opisina or sa mga palagay mo na coffee shop, makikipag-meet up ka sa kliyente mo para makapag-set ka ng meeting. Unlike ngayon pre, puta, isang email lang na, o sige, sa bahay na lang natin take to meeting na to, mag-zoom na lang tayo. The perks of working from home, yung work from home pare, ang laki ng ibinago niya sa buhay natin. Plus eto yung tao, mas nasusulit mo. Bakit ko nasabing mas nasusulit mo yung tao? Actually, ito yung isa sa medyo bad thing. Kasi minsan pare, pag nag-work from home ka, minsan on the dot 5:00, nandiyan ka pa Oo. Na minsan nasusundutan ka pa ng additional hour, additional 2 hours. Kasi nga, andyan ka lang naman, available ka. Unlike puta pag work from home, pag work from site ka, pag sinundutan mo ng on the dot yan, alis ka na 5:00, hindi mo maiistorbo yan ng 2 oras. Bakit? Nasa traffic siya Nasa biyahe siya Diba? Unlike again, ito yung isa sa negative. Yung ibang bosses kasi hindi alam na basta online pa yan, pwede pa yan. Pwede pa yan. Yan yung mga problema dyan. Pero ito balikan natin, medyo matakot ka na kung sa Nimbix. Kung yung mismong parang CEO, yung parang pinaka-boss nila, ganun yung mindset. Oo. Na ang sinasabi nila is na against sila sa setup for yung employees nakakapag-drive sila na mas maging komportable. Kabahan ka na. Kabahan ka na kung ganyan yung manager mo. May rin sila. May Glassdoor review ang Nimbix.
Sorry May, hindi ako familiar sa term ng Glassdoor review. Ano ba ibig sabihin ng Glassdoor Glassdoor ay review? parang ano siya, Job Street. Okay. Okay. So, siya na. Tanda na eh. Um, Tapos, Job Street #1 pa rin ako. may ano, pwede ka mag-iwan ng reviews Okay. regarding sa company sa Glassdoor. Um, Ito, toxic work environment with unprofessional management. Pros, some teammates are supportive and try their best to excel despite the challenges. Cons, hmm. power tripping and gaslighting. Management engages in power tripping and gaslighting, creating a hostile work environment. Ito pa, may isa pa. Uh, Toxic work culture. Leadership is made up of either arrogant or incompetent. Yan yung mga Glassdoor reviews nila. Oo. Hmm. Makes you dumber when you apply here. Cons, disorganized management. Leadership is often out of touch and fails to provide clear direction or support. O, di ba? Pero ito, kunin ko yung opinion mo dito, Ivan. Kasi di ba may kasabihan tayo na good or bad publicity is still publicity. Di ba? Kasi ito ano sa tingin mo yung nagawa nitong issue na to with Nimbix? Kasi ako, to be honest hindi ko kilala to si Nimbix before. Wala akong idea kasi actually, bago Lahat tayo, naman ate. walang alam. Pero puta, dahil sa ginawa nila, kilala sila ngayon ng halos buong workforce, kilala sila. Pero, ang problema, negative. Negative. Parang, sige, alam ko si Nimbix. Ngayon, alam ko na hindi ako dapat magtrabaho sa Nimbix. Pero, ang ibabalik ko naman dito sa storya na to, natatanda mo yung nangyaring issue with JNT before? Kilala mo si JNT? Alin? Ang dami nilang issue eh. Oh, di ba? Ang daming issue ni JNT. Kasi from before, I wouldn't touch JNT. Solid LBC ako. Mm. Saka, what was the other one? The green one? Basta yon, solid LBC ako. Basta pag may kailangan akong padala, Transportify. basta mga ganun, Lalamove, Transportify. Pero hindi ko kino-consider si JNT. Kasi 'di ba sinunod sila yung issue na binabato yung mga Dapat yung mga, package, yung mga nawawalang package. Pero ang nangyari naman doon, sa sobrang naging viral niya, kilala na ng lahat ng tao ngayon si JNT. mm Parang pag nakita mo, si JNT ang ginagawa niyan, nag nag-ship, nag-shipping. Pag may dumating sa'yo, JNT yan kadalasan or LBC. Nagkaroon ng name recall. Sa tingin mo ba posible in the near future na parang, si Nimbix siguro nagbago na yan. Baka pwede na nating i-consider yan. O kaya mag-apply ka sa Nimbix. Tingin mo darating din sila sa puntong ganun. Kasi alam mo naman ang mga Pilipino, makakalimutin yan. Di ba? Parang after a few years, makakalimutan din nila yung issue ni Nimbix at yung name recall na lang yung maiiwan. Di ko alam eh. Hmm. Kasi I think, maybe before yes. Baka if dati, possible pa. Pero ngayon, alam mo naman na may mga tao na sobrang mapili ngayon kung saan sila nagtatrabaho. Ang dami na nilang hinihingi. Oh. They want, Pero nga. sige. Pero sige, nakukuha yung punto mo, Ivan. Kasi coming from a perspective ng nasa age group mo na ikaw, lalo na ikaw, may karapatan ka mamili dahil ikaw may narating ka eh. Kumbaga, meron kang natapos and everything. Paano kung isa kang tao na desperado ka na sa trabaho? Ay, oo. I think pag Oo. ganun, oo. Yes, syempre. Diba? Kasi ang mangyayari dyan, kung ako desperado ako sa tao, isa sa mga mako-consider ko ngayon si Nimbix. Kasi si Nimbix kilala ko. So at least may recall. Tandaan mo, ang recall sa Pilipinas, napakalaking bagay ng recall sa Pilipinas. Mm-mm. Kaya nga 'di ba yung mga produkto na kahit minsan walang kwenta. Pero the mere fact na may recall siya, nabibili siya. Ang daming mga produkto na pinapatay tayo sa recall. Isang example ng produkto, si Bong Revilla. 'Di ba? Bong Revilla pare. Isa sa ako sasabihin ko, nanalo siya sa eleksyon nung kailan ba 'yun? 6 years ago ba 'yun or 3 years ago? I think it was 6 years ago. Nanalo siya sa election 6 years ago na wala siyang binitawan na kahit anong plataforma. Wala siyang ipinangako sa kahit anong commercial niya. Pero nanalo siya. Bakit? Dahil nagkaroon ng recall yung commercial niya. Negative ba yung recall ng commercial niya?
Negative. Kasi hanggang ngayon, ang tanda natin, nagbudot. Ayan, sakto. Thank you, Mark D. Budots. Oh, nagbudots lang. Anong naalala mo kay Bong Revilla? Puta, nagbudots lang siya. Pero, nanalo si Bong Revilla dahil merong mga tao na bibilin at bibilin ka pa rin dahil sa recall. But don't you think that only applies sa masses? Well, ano ba ang majority ng Pilipinas? Ayun nga. No. So I think the thing with Nimbix doesn't apply sa masses. It only applies to those, yung mga siguro sa somewhat below middle bracket above. Gets Oh, ba? agree. Pero paano natin ito tatanong ko sa Ivan. Paano kung yun pala talaga yung target nila? Hindi naman nila target yung medium to upper class. Ang target pala nila na makilala sila is yung masses. Eh di naabot nila ngayon yung target nila. Doesn't make sense, pero sige, payag Hindi, na. sige. Paano, what do you mean by it doesn't make sense? Sige. Because, syempre, as a company, I mean like, okay, ewan ko kung ako lang to, Sige, or sige. baka may something wrong lang sa way of thinking ko, but like, why would a company that has that kind of Yung profile uh niya. profile niya ita-target sa masses at sa mga nasa lower bracket? I mean, because like, let's face it, not everyone could afford a healthcare. Like sabihin na natin yun, not everyone could afford a healthcare. So ano yung point nila sa target market ng group na yun? Kasi ito iniintindi ko Kasi siguro ang kailangan nating intindihin ngayon, puta tinitingnan ko pala yung Facebook nila. 1 star lang sila ngayon. Pero ang eksaktong ginagawa nga, nag-down yung website nila. Pero ang intindi natin doon sa nabasa natin kanina, ang eksaktong ginagawa ni Nimbix is healthcare. Mm. Ang iniisip ko na lang at least na-throw ang pinapangarap na lang talaga nila is yung JNT effect para sa akin. Na at least nandiyan na yung name recall. Eventually, maiko-consider kami na uy, Nimbix. Ano yung mga healthcare provider natin? Sun Life, Alpha, ano pa ba yung iba? Tapos biglang MaxiCare. MaxiCare, tapos nandyan si Nimbix. Yan yung isang naiisip ko doon. At least nakakuha nila yung name recall na Okay. kailangan Okay. nila. You know what? Gets ka na. Oo. Okay. Yun yung kailangan. Pero parang sinabi, ano ba yung mga healthcare provider? Sun Life, MaxiCare, Nimbix. Pero saan ka magtatrabaho doon sa tatlo? Sa Sun Life. Kasi pangit magtrabaho sa Nimbix eh. So at least nakuha nila yung name recall. Alam lang natin na hindi ako magtatrabaho sa Nimbix. Pero baka maganda yung healthcare na pinoprovide nila. Okay. Kasi some people don't really care eh. Oo nga, sabagay. 'Di ba? Parang kita mo ito yung isang balita dati. Tatandaan mo sa UFC na ketchup. Mm. 'Di ba? Ano yung kumpanya na gumagawa kay UFC? Puta, lumabas yung ano. NutriAsia. Ayun, Nutrition. Ang lumabas yung Ultimate Fighting Championship eh. MMA. Ewan ko kung familiar ka sa si Nutricia kasi notorious yan sa pagiging thank you Doc Mo. Si Nutricia notorious yan sa unfair labor practices. Okay. Okay. Pero ako noong una trinay kong i-boycott yung UFC or any Universal Robina products. Trinay ko. Kasi sabi ko puta, pag bumibili ako ng UFC ketchup, dugo ng manggagawa yung binibili ko. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Kasi na-up yan. Pero putang ina, ang sarap nung ketchup eh. Masarap nga yung UFC. Ang sarap nung UFC. So sa loob-loob, ito totoo to. Ito yung bibili ako ng UFC. May parte ng puso ko na nagsosorry sa mga manggagawang Pilipino eh. Parang, sorry, sorry manggagawang Pilipino mahal ko kayo eh. Sinusuportan ko yung adikain nyo. Kaya lang putang sarap nung ketchup eh. Try mo na ba yung Jufran? Okay yung Jufran din ah. Okay din naman pero
alam mo kasi laking UFC ako eh. Okay, gets. Eto sabi naman tama si Doc Mo, kadiri naman yung alternative na papa. Ikaw ba, umano ka ng Papa Ketchup? Na-try ko na, hindi ko nagustuhan. Ako UFC for life ako eh. Parang depende sa mood yan, Ivan eh. Mm-mm. Ano bang saan mo sinasawsaw, Ivan, ng hotdog mo? Pag ikaw, kumakain ka ng yung Actually, kunwari, kakainin ko, Ivan, yung Ivan's hotdog. actually ako Ang ketchup siya masarap isawsaw. Heinz ketchup ako eh. Ay, puta mayaman. Ako kasi, nag-Heinz ako, depende sa mood. Parang, pag binuksan mo ngayon yung pantry ko, dalawa yung ketchup dyan. Meron akong Heinz, meron akong UFC. May araw kasi na, puta masarap kumain ng white rice na mainit-init. Tapos bagong pritong tender juicy hotdog. Tapos UFC. Pero merong araw naman na bagong lutong pulang bagong lutong Pure Foods hotdog na walang kanin tapos isasawsaw mo lang sa Heinz ketchup. Hindi, alam mo, pag ako, mas pipiliin ko gamitin yung UFC pag yung hotdog galing sa inihaw. Ay puta, oo nga. Kasi sa amin naman, yung UFC, yun yung pinampapahig sa hotdog na Oo. inihaw. Pero ito, binabash Ivan ni Doc Mo yung Heinz mo. Puta, yung Heinz mo daw, pang sausawan lang daw ng French fries ng McDo. Uy, hindi sila Heinz ah. Heinz sila, di ba? Hindi yan Heinz. May silang sariling ketchup. Hindi siya Heinz. Hindi ba? Hindi Heinz. Hindi, pero at least magkalapit eh. Medyo maasim. Magkalapit. Ah. Magkalapit. Pero yun ang hindi ko isasawsaw ang French fries ko ever. Sa UFC. Oo. Oo. The only time nakakain ako ng French fries na sinawsaw sa UFC is pag kumain ako dun sa alam mo yung mga burgeran sa gilid. Yan. Alam ko, matamis na ketchup yung kasama nila doon. Tapos ihaluan nila ng mayonnaise. Putang galing, no? From Nimbix, nakarating tayo sa UFC ketchup. Sa UFC banana ketchup. Pero ikaw, ano pa yung ibang sinasawsaw mo sa ketchup? Kung ano ibang susawin sa ketchup? Ano pa yung preference mo sa ketchup? Kumbaga, ano yung pagkain na isasawsaw mo lang exclusively sa UFC at yung pagkain na sasawsaw Siyempre mo lumpia. lumpia. Sa UFC? Yung sa akin, parang pag no choice lang ako na nagsasawsaw ng ketchup nagsasawsaw ng lumpia sa ketchup eh. Mas mas team ko, yung sweet chili. Sweet chili sauce. Sweet and sour. Pero yung, tama si Doc Mo, sweet and sour sauce ng Jupran na lumpia. Pero, ang cheat code dyan sa UFC banana ketchup, haluan mo ng suka, saka konting asukal, yun yung sauce ng lumpiang Shanghai. Seryoso ba? Ginagawa ko yan sa tapa. Di pre. Papalutuan mo lang ng konti. Yan, konting suka, tas konting asukal, haluin mo lang. Makikita mo lalabas yung contest. Alam mo yung mga nabibili mo sa karinderya, may sausawan yun na ketchup lang yun na may suka saka konting asukal. Okay. Tamo, nag-agree sa akin si Mark D sa chat natin ng mga Patreons. Teka, balik tayo ngayon balik tayo dun sa usapan natin with regards sa Nimbix. Ano pa yung opinion mo ngayon? Sabi nila natanggal daw yung marketing. Ano tingin mo diyan? May plano ba talaga sila originally? Parang imaginein mo yung meeting nung yung parang board meeting niyan. Paano tayo magpapasikat? Kasi ang isang best example ngayon yan, pre, ng tangang idea, si Chis Escudero eh. Ano ba ginawa niya? Puta yung sinuggest niya na bawasan yung holiday ng Pilipinas. Hindi ko inalam. Puta yun. Ngayon, sasabihin ko sa'yo. Sinabi ni Chis Escudero na masyadong madaming holiday sa Pilipinas. Alam mo nung the moment na sinabi ni Chis Escudero na bawasan yung holidays, masyadong madaming holiday sa Pilipinas, ang gusto niyang gawin, gayahin sa US. Ewan ko kung familiar ka sa mga holidays sa US, Ivan. Hindi nga ba mas maraming holidays sa US compared sa atin? Mas konti. Kasi Seryoso ang ginagawa ng US, sample, tayo 'di ba meron tayo araw ng mga presidente, sample kung kunwari sample lang sample to. Andres Bonifacio Day, meron tayo.
Tapos kung sino mang presidente yan. Ang ginagawa ng US, meron silang President's Day, National President's Day. So yun yung araw na ginagamit to commemorate all the presidents. Pero seryoso ba? Mas marami sa atin. Kasi sa US may Veterans Day. Oh. Ano ba? Alam mo ba, iban ngayong buwan lang, 2 na holiday ng Pinas. Oo nga. Oh, may 2 tayong upcoming. Konti lang ba dito, Mark D? Alam ko madami dito eh. Last month is walang holiday nung July. Puta, ang panabala natin doon, yung Holy Week lang natin, ilan na yon? Sabagay. Oo nga, unti nga lang daw sa ano. Ilan ang holiday sa Pinas? Sa pagkakaalam ko, madami sa Pilipinas. Ito, sabi ni Doc Mo, konti lang sa Pinas, next holiday sa October na. Hindi, Doc Mo, next week holiday. 2. Anyways, ang public holiday sa... baka mali ako. So, guys, kung mali ako, paki-comment na lang sa comment page. Meron pa rin bang comment page sa Spotify, Ivan? Meron, pero meron recently nagloloko. Pero hindi na siya sa end namin. Sa end ng ata na yun ng Spotify. Anyway, sige, balik tayo. Yung katulad nung statement ko kanina, na imaginein mo yung meeting na yon. Tingin mo plinano nila yun na ano kayang magpapaga-name recall sa atin sa mga tao? Ay, may tawag dun eh. Ano? Shock marketing. Shock marketing. Parang ganyan yung ginawa ni Sino yung produkto na nagpatato ng brand nila sa noo? Ay! Si Takoyaki. Oo. Ano pangalan? Takoyaki nga ba yun? Takoyaki yun. Ayan, Takoyaki tattoo issue. Hanapin natin. Taragis, yan, si Taragis. Yan ang shock marketing. Ganun din kaya yung gusto nilang ma-achieve doon. Tingin mo, Ivan. Ever since na minention mo kanina yung sa publicity, possible na ba kayo ngayon? Oo, pre. Tingin ko yan eh. Pero madaming beses na ako naging mali sa podcast na to, ha. So, ako inaamin ko naman pag may mali ako. Pero ako talaga tingin ko ito yung gusto nilang ma-achieve. Ano lang to? Pure speculation lang to. Kaya nga comedy podcast eh. Hindi naman kami Ako yun ang hula ko. Bilang looking into katulad nga ng term kanina ni Ivan glass door. Ako naman looking through the glass window. Ang hula ko isa tong malaking marketing ploy na napag-usapan si Nimbix. Kasi dati hindi mo naman i-consider si Nimbix eh. Katulad nga nung simula natin eh. Pero ano yun, Nimbix? Puta. Hindi ba item yan sa Clash of Clans, Nimbix? Parang ganun lang yung tunog niya eh. Ngayon, alam mo na si Nimbix ay isang Ano nga si Nimbix? Healthcare. Akala ko kupal na kumpanya. Diba? Okay. Pero yun ang tingin mo. Shock marketing ang atake ni Pwede. Ni maaari. Pero ikaw, sige Ivan. Kunwari, magta-time travel tayo, Ivan. Na-hire tayo ni Nimbix. Hinire ko kayong 2, Makoy, saka Ivan Hotdog, saka Makoy pare. Kami yung presidente ng Nimbix. Paano nyo pasisikatin yung Nimbix? Ikaw, bibigyan kita ng chance, Ivan. Paano mo pasisikatin yung Nimbix? Hindi naman ako marketing person eh. Hindi nga, kunwari nga marketing nga tayo. Yun yung Kasi sabi natin, di ba, bobo yung marketing guy ng Nimbix. So kung bobo yung marketing guy ng Nimbix, mas magaling tayo, mas matalino tayo. Kasi hinuhusgahan natin sila eh. Ito sabi ng Patreon mo. Tatalunin yung idea nila. Sabi ng Patreon mo, gumawa ng sex video. Tangina. Di ba dati ganun yung uso sa sex video? Ang title, kung ano yung pangalan ng random kumpanya, SM puta, Hypermall. yung guard sa SM. Diyan, puta, di ba ganon? Puta, ganun na lang. Nimbix Scandal. Puta, ganun, no? Starring Mark Anthony Fernandez. Gago. Okay, ito sabi ni Mark D, gawa ng jingle. Misspelled karatol.
Ayan, puta, ganda nung sabi ni Binaro. Doc Mo. Puta, ito, doktor ang nagbigay nito ha. Doktor ang nagbigay nito. Nimbix COO, binarurot. Binurot ng si New Hire. Gago, yun yung mga title sa Pinayflix eh. Puta ina, ba't kabisado mo yung title sa Pinayflix, Ivan? Kwento ng mga tropa. Puntahan niyo yan si Doc Mo sa D9 sa D9 center niya sa Batangas. Diyan kayo magpakuskus ng mukha. Habang kinukuskus niya yung mukha niyo, kikwentuhan niya kayo ng mga napapanood niyo sa Pinayflix. Siguro, title yan, Nimbix siguro, CEO, binarurot si New Wire. siguro ako, ang gagawin kong marketing stunt, magbigay ng free healthcare sa mga tao. Kaya nang magastos, no? Pero sige, ano ganun naman talaga, oo. ano lang naman to eh. Fantasy, ano lang naman to eh. Oo. Fantasy, maganda yan. Magbibigay ng healthcare. Sa mga taong in need. Puta, poverty porn. May vlogger. Uy, Oo. mahirap po ba kayo? Ito po, healthcare. Ganun. Ganda nun, puta, ganda. Ang ganda, Ivan. Ako, may original ako, Ivan. April 1. Magpapakontest ako, magpapatato ng logo ng Nimbix sa noo. Putang ina. Okay. Sige. Gagamitin ko from Taragis Takoyaki Handbook tato ng Nimbix. Ano ba logo ng Nimbix? Tingnan natin yung logo ng Nimbix kung kasya sa noo. Kasya siya ata. Nimbix logo. Puta, simple lang pala yung tattoo ng Nimbix, oh. NIMBYX lang. Pero ikaw, ano ba sa tingin mo? May kailangan pa bang gawing marketing para makarecover sila dito? Or wala na, tatak na sa kanila to? Ano sa tingin mo? Feeling ko tatak na to eh. Alam mo naman yung mga Pinoy pagdating sa mga ganito, talagang lagi nilang binubuhay yung mga lumang issue. Ayo. Pero dito tayo maghiwalay ng konti ah. Kasi yun nga, may mga Pinoy na mahilig humukay ng lumang issue. Pero ako kasi mas naniniwala ako na ang Pinoy mas ulyanin. Siguro Okay. dahil sa eto dito ko na gagamitin yung katandaan card ko laban sa iyo, Ivan. Kasi naging presidente si Marcos, tandaan mo, Ivan. Kung si Marcos nakabawi sa pinakamalaking negative issue sa history ng Pilipinas, para sa akin naging presidente si Marcos. Tingin ko may mas karapatang makabawi mula sa pagkakalugmok sa lusak nitong si Nimbix. Balang araw, magiging presidente rin itong si Nimbix. Tingin ko makakabawi yan. Magiging number 1 name in healthcare tong si Nimbix. We are the number 1 in healthcare. But pangit kaming magpalakad ng tao. Pero maganda yung healthcare namin. Yun yung tagline nila. Sige. Kupal kami sa aming empleyado. Pero maganda yung healthcare namin. Sige. Sige. Okay. Pero ikaw ba naniniwala ka na na-fire talaga yung Kasi si internet, alam mo naman si internet, mahilig maggawa ng mga kwento-kwento sa internet pagdating sa ganyan eh. Ikaw ba naniniwala ka na wala nang trabaho yung original marketing nito? Totoo ba yun na nakita mo na naghahanap nga sila? May screenshot eh. Oh, ito, nandito ko, head of marketing. Puta, head of marketing. Nasa jobs dito ako ngayon. Tangina na imagine ko, no? Nagkikwentuhan yung mga magtotropa na yan. Tangina tol, buisit, palpak yung idea ko. Tangina tuloy ako sa trabaho. Dami nihingi ako. Ito, management program, head of marketing, marketing intern, digital marketing manager. Ito pa, senior multimedia. Okay, wala to. At ito, community manager. Ito maganda yung maganda yung sinabi ni Doc Mo. Baka nagdagdag pa yan kasi tuwan-tuwa sila sa nagawa nilang ingay. Pwede. Pwede, di ba? Parang, puta, kailangan full force tayo. Medyo napagod ng konti si Ivan doon sa original campaign natin eh. Hire natin si Makoy para sa bukod sa pamimigay ng healthcare, magpagawa pa tayo ng tattoo session. Pero siguro para i-close natin tong topic na to. Ikaw, Ivan, going around the room. Kayo din sa chat, kung may mabibigay kayo. Ang tanong natin,
Ano bang opinion nyo sa work from home? Should people continue working from home? Or mas dapat na bang i-prioritize natin yung ano ba yung term? RTO, return to office, or working on site? Bigyan lang kita ng, habang nag-iisip ka, Ivan, bigyan lang kita ng isang rason. Kasi isang rason din naman kaya nagpabalik yung mga kumpanya na nagpapa-work from home sa office. Kasi kung tutusin ang laki ng natitipid ng mga kumpanya sa work from home. Totoo. Kasi yung gastos nila sa kuryente, gastos nila sa facilities and everything, nailipat lahat yan sa mga empleyado. Ay, may ano pa pala, may isa pang issue tungkol dyan kasi. Ano? Tungkol naman daw to sa PEZA. Yan, sige, go. PEZA. Ah. Yung kailangan may certain amount of employees sila. Actually, I was about to go there, Ivan. Na ang laki nga ng natitipid. Kaya naman nagbatak ulit yung mga kumpanya para bumalik yung mga tao. Irregardless, sorry, may nag-correct pala sa akin. Wala palang irregardless. Regardless pala, regardless. Thank you doon sa nag-correct sa akin. Nakalimutan ko na yung pangalan niya ngayon. So, regardless kung madadagdagan yung cost ng mga kumpanya dahil nga ibinalik nila yung mga tao sa office nila. Kasi may PESA, guys. Yung PESA, ang nangyayari kasi doon, nababawasan yung tax ng mga kumpanya pag nagpa-return to office sila. Anong rason? Kasi ang rason kasi, kaya gusto ng gobyerno incentivize yung mga kumpanya na nagpapabalik ng mga tao sa kumpanya nila, sa site, is para mabuhay yung economy sa paligid ng mga certain na opisina na yun. Ang problema kasi talaga para sa akin, ako I would be happy to go back to the office. Tanggalin nyo lang yung traffic. Same, ako rin. Tangin na ang sakit sa likod umupo ng 2 oras, 3 oras sa biyahe. Kupal yun. Actually, yung akin naman, from a privilege standpoint, ang hassle magmaneho sa traffic. At hindi lang yun, toll at gas pa. Kasi since taga Cavite ako, 2 toll pa ang dadaanan ko. Exactly. Ako, toll gate din ako. Bulacan ako, pre. Ayun, oo. Di ba? Sige yun, coming from a place of privilege yun. Pero tanggalin natin punta tayo sa perspective ng mga masses. Alam mo naman tayo, pre. Nag-iisipan natin. Isipin mo pare yung mga taong masa na hindi katulad mo, Ivan Hotdog, na may kotse. Putangin na, pre, kung wala kang kotse. Kamusta ba ang public transport natin? Ganun din. Work from home pa rin ako. Pre, kung hirap tayo na may kotse, pare, times 2 mo yun para dun sa mga walang kotse. Oo. Kaya nga parang, medyo spoiled standpoint. Pero ever since na nakita ko kung paano yung transportation ngayon compared, ever since na nagmaneho ako, parang ayaw ko na mag-commute ulit sa hassle. Ito ang ganda ng sinabi ni Doc Mo. Ang daming good points ni Doc Mo. Dapat bigyan ng significant premium yung mga empleyadong pipiliin na mag-onsite. Diba? True. Parang, sige, compensate man lang natin ng panggas, compensate man lang natin ng hazard pay dahil... Pero kasi hindi lahat may access sa ganun eh. Exactly. Kung maliit na kumpanya lang yung pinagtatrabahuhan mo, di ba? Hindi lang yun kasi sa corporate world kasi, di ba? Normally yung mga may ganyan lang, yung mga nasa upper ladder na ng management. Tama kasi, na naman. Although yung tatay ko walang gas. Okay, ganito. Yung girlfriend ko na lang, meron siyang gas allowance galing hospital. So, di ba, hindi lahat may ganyan eh. If ganyan yung situation ko sa trabaho, sige. Mag-on-site ako araw-araw. Basta nakakompensate yung gas ko. Sige, balik na tayo. Pasara na tayo kanina. Napahaba pa tayo. Pero, sige, ito. Let's get your final take on this. Ikaw, Ivan, kung ikaw ang CEO ng lahat, ikaw ang presidente ng Pilipinas, ipapatigil mo ba ang work from home? Siyempre hindi. Hindi ko pa rin siya ipapatigil. Hindi ko pa rin papatigil. Pero, of course, as much as possible. Actually, alam mo ba? Okay, sorry. Hahaba na naman yung convo. Sige, okay lang. Go. Yung mga, nung nag-BPO ako, nung nag-work from home ako, may silang dinagdagan nila ng rice allowance at internet allowance sa sahod ko.
Oh, good. Good. Oo. At nung simula nung nag-onsite ako, tinanggal nila yun. So, added benefits lang for both onsite Pakonsuelo and na lang work nila from yun sa home. laki na natitipid Oo. nila sa kuryente, tubig, and everything. Yun na yung Mm-mm. pakonsuelo nila sa mga tao. So, yun. Pero ako, ay sige, go. Ano yung Yun nga. so yun na ba yung final mo? Hindi ko talaga ipapatigil ang work from home. Hmm. Ako, ang final take ko dito, para doon sa mga tao na may benefit na mag-work from home, tanginan nyo naman. Ayusin nyo naman. Kasi, yun nga, ang ganda nung sinabi ni Ivan nung start nung podcast na to. May mga tao na hindi nabigyan ng pagkakataon na mag-work from home. Best example dyan, yung mga bankero. Bankero, when I say bankero, bankers, yung mga manpower and everything. Manual labor. Oo. Ako, namatayan ako ng kapatid nung pandemic. Bakit? Kasi kailangan niya pumasok sa trabaho kahit pandemic. So, ang ending, dun siya, ako ang tingin ko dun siya nahawa. Kasi syempre, lumalabas siya, umarap siya ng Oo. maraming tao. Ako, sinuwerte ako, binigyan ako ng pagkakataon na ni Lord na yung buhay ko, may chance ako mag-work from home. So, ako na-enjoy ko yung advantages ng pag-work from home. Kaya masakit para sa akin na sasabihin ni Nimbix na tangina, nakakabobo yan and everything. Kasi ako, ginagawa ko ng tama yung trabaho ko eh. I'm able to deliver. Ngayon, sasabihin natin, oo, may mga gago na katulad ni Ivan na nung naka-duty siya sa call center, pinubunot niya yung modem niya at sasabihin niya wala siyang internet. Merong ganon. Meron ganon. Ivan, mag-sorry ka sa boss mo, pinatay mo yung internet mo. Mag-sorry ka, ito ni chance. Kupal yung post ko eh. Hindi ako magsasorry dun. Pero yun nga, kung ikaw may chance ka mag-work from home, maging thankful ka and gawin mo ng mabuti yung trabaho. At kung ikaw naman ay walang chance ang mag-work from home, I'm sorry. Pero I'm sorry na yun yung kinalalagyan mo ngayon. Pero wala eh, doon bumaksak yung baraha mo eh. Laban. Pero sana naman, wag maliitin nung mga taong hindi Mm-mm. na-experience yung hirap ng mga nag-work from home dahil madami ring hirap na pinagdadaanan yung work from home. Ang isang hirap lang na hindi pinagdadaanan ng nag-work from home is yung traffic pa uwi at yung traffic papasok. Pero madami rin kaming hirap na ginagawa. So, para sa akin, yung work from home para sa akin, yan yung isang magandang bagay na iniwan ng pandemya na naging way of life na siya para sa karamihan ng kumpanya. Kasi, Ivan, imaginein mo, 5 years ago, hindi mo may imagine na may mga Filipino company or may mga kumpanya na i-allow yung work from home setup. Yung work from home setup na naranasan ko dati, sobrang konting kumpanya lang yung gumagawa ng dati. Ngayon, parang hindi na siya surprise na pag sinabi mo, oy, nag-work from home ako. Oy, swerte mo naman, work from home ka. Yun. Yeah. Ivan, ano ba yung mga bagay na ginagawa mo ngayon at may mga gusto ko bang i-invite yung mga nakikinig? Kailan ba release na to? Depende sa iyo. Kayo bahala. Hindi, may Oy, teka nakabangko guys. eh. Kung may comment kayo sa release ang sisihin nyo, ayan si Ivan, saka si Cherry. Message nyo yung Pod Network Entertainment. May mga nakabangko ka. Dami ko nakabangko. Hindi, guys, bigyan ko kayo ng background. Sobrang daming bangko ng Machong Chismisan ngayon. Kung meron mang lumabas na episode na medyo panis na, sorry, kasi ginanahan talaga ako mag-record recently. At ito na yata yung pinakamadaming bangko na nangyari sa sa Machong Chismisan history. At kaya ako dinadamihan yung bangko dahil gusto kong sigurado na may ilalabas na produkto yung Machong Chismisan sa inyo. Pero again, Ivan, ano yung gusto mong i-promote or gusto mong batiin dyan para sa mga nakikinig sa'yo? Support our network. Marami kaming podcast maliban pa sa Machong Chismisan na okay. Hindi ko na mention Cool Pals kasi I think lahat naman ng tao may kilala sa Cool Pals. But yeah, please do explore other podcasts under our network. Ano yan? Sipag at syaga yung pinagagawa namin sa ibang podcast also. Actually, ito Ivan, kahit hindi rin podcast network, and kahit hindi rin sa Pod Network Entertainment, basta Pinoy Podcast, supportahan yan. Kasi yung growth ng podcasting community sa Pilipinas, is growth ng kahit anong podcast, is growth ng podcasting community sa... Very true. Pero syempre unahin yung Pod Network Entertainment. Kasi yung superb quality.
pag Pod Network Entertainment. Kahit na humihina yung audio pag commercial, Hindi na ayusin na ni Ivan. Inayos na. Ay na mo, Ivan, galit na sila. Ayan, si Ivan nang awayin nyo. Yung mga nagko-comment sa akin, si Ivan Hotdog. Nangangako na si Ivan di ba? Ivan, ayusin mo na. Yes, ayusin ko siya. Pero makakasama pa na si Ivan sa mga iba pang episode ng Machong Chismisan. Yun na ba lahat ng babatiin mo, Ivan? Girlfriend mo, patiin mo, baka magtampo sa'yo. Podcast debut mo to na ikaw yung nag-co-host, di ba? Actually, nag-guess na ako kay Stanley. Nag-guess ka na ba kay Stanley? Sa underpaid. Okay yun. Maganda yung underpaid podcast. Ayun lang actually. Hello sa aking girlfriend. Yun na lang, na doktor. Tapos supportahan nyo rin yung podcast ng Nimbix, guys. Anyways, ako naman, guys, gusto ko lang batiin lahat ng ating mga ng mga kaibigang podcast sa podcast community. Andyan yung Backtrip Podcast, yung Architox Podcast, yung Tigas Tito Podcast. Yung mga kaibigan natin sa Pinoy Mimiology Podcast, yung Buhaking Brothers, 25% Podcast, yung 30-40 Podcast, saka yung MJ's Bubble Podcast. Saka syempre yung pinaka-favorite ko, yung Kislot Family, yung Kislot Chronicles Podcast. Yan. Tapos, follow nyo rin sana kami guys sa social media pages ng Machong Chismisan. It's twitter.com. Sorry, twitter.com/Machong Chismisan pa rin ba? Or X na. X.com na. X.com/Machong Chismisan. Instagram, Machong Chismisan din. Sa lahat ng social media platforms, Machong Chismisan. At saka, syempre ako, Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. Try nyo rin ako i-catch siya sa paminsan-minsan kong pagsulpot sa Good Times with Mo. Every morning yan sa Magic 89.9. And ano pa ba? Yan, yung pinaka kung gusto niyo suportahan tong podcast na to, sana mag-join kayo sa Patreon namin. It's patreon.com/machongchismisan. Kung dati kayong member ng Patreon at paki-check na lang kung member pa rin kayo, paki-re-enroll na lang din dahil na nagkaroon ng reset sa Patreon account ng Machong Chismisan. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin ang very famous na si Ivan Hotdog na kasama natin sa Pod Network Entertainment, sa hardworking group ng Pod Network Entertainment. Na lagi nagsasabing, ano yung tagline mo, Ivan? Lagi nagsasabing na dapat pag gagawa kayo ng marketing stunt, kailangan yung mga title ay parang sa Pinayflix. Oo, katulad ng Nimbix CEO, binarurot si new hire. Yan na yung title natin, ha? Yan na yung title ng episode. Gago. Wala, hindi naman bawal kay Spotify yun, di ba? Di naman siguro. Di naman alam ni Spotify yung binarurot. At ako nga pala si Makoy Pare, your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan ang tunay na macho, chismoso. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.